Minsan, may mga kwento na hindi mo kayang ipaliwanag, mga karanasan na ang mga mata mo lang ang nakasaksi, pero walang makapagsasabi kung totoo ba o hindi. Isa na rito ang kwento ng isang magsasaka mula sa isang liblib na baryo. Siya si Andres, isang lalaking mahirap, wala nang ibang pag-asa kundi ang makatawid sa bawat araw. Kahit na minsan, ang tanging pagkain na makakaya nila ng kanyang pamilya ay ang mga halaman na itinanim sa kanilang maliit na bukirin. Si Andres ay matapang, pero may lihim siyang dalang takot na hindi kayang pag-usapan ng kahit sino. Ang takot na may kinalaman sa araw at asin. Bilog ang araw sa kanyang buhay, paulit-ulit na bumangon at magtanim, pero may mga gabi na siya'y ginugulo ng masakit na mga alaala. Isang gabi, habang binabaybay nila ang madilim na kalye pauwi sa kanilang bahay, nagpasya siyang magpahinga saglit. Hindi niya matanggihan ang hiling ni Casito, ang matandang kaibigan niyang palaging nag-aalala. Nakatanim pa sa isip ni Andres ang mga tawa nila ni Casito noong bata pa siya, tuwing magsasama sila sa bukid at walang ibang inisip kundi ang makatawid sa hirap. Andres, wika ni Casito, alam mo ba yung kwento tungkol sa mag-asawang takot sa araw at asin? Ngumiti lang si Andres, ngunit sa mga salita ni Casito, parang may pumasok na malamig na hangin sa kanyang katawan. Alam niyang may bagay na hindi niya kayang sagutin, may lihim siyang itinagong matagal na. Ang mag-asawang ito na tinutukoy ni Casito, hindi lang basta kwento, ito'y isang bagay na mula sa nakaraan ni Andres, isang kwento na hindi siya kayang balikan. Isang kwento ng takot, ng aswang, at isang sumpa na dumapo sa kanya noong bata pa siya. Ayon sa mga matatanda, ang mag-asawang iyon ay hindi basta tao. Ang lalaki ay may kutis na parang itim na balat ng puno, ang kanyang mga mata'y mapupungay at tila walang buhay. Ang babae naman ay may mahahabang kuko na parang pang-aswang, at ang kanilang tanging takot ay ang araw at asin. Ngunit ang tunay na kwento, na ayon kay Casito, ay may kinalaman sa buhay ni Andres. Habang masaya sila ni Casito sa ilalim ng malamlam na buwan, nagkaroon sila ng ilang sandaling katahimikan. Nang biglang may lumapit na babaeng may malalalim na mata, at hindi ito normal. Hindi siya kayang ilarawan ng simple lamang. At hindi rin kayang intindihin ni Andres ang nararamdaman niyang kakaiba. Bawat oras ng pagtingin niya sa mga mata ng babae, parang may mga anino na sumusunod sa kanya. Hanggang sa bigla itong maglaho sa dilim ng gabi. Sa kabila ng hangin at liwanag ng mga bituin, may parang malalalim na kalungkutan na natatamo si Andres, na parang galing sa malayong kaharian. Si Casito, na nakangiti sa kabila ng dilim, ay tila hindi ito napansin. Andres, alam mo ba kung anong klaseng aswang ang nagmumulto sa mga lugar na to? Tanong niya. Ito yung mga mag-asawang takot sa araw at asin. Hindi lang sila basta nakatatakot. Ang kanilang sumpa ay nakatali sa mga nakaraang kasalanan, isang kasalanan na hindi pwedeng tanggalin ng kahit anong gamot, ni kahit araw. Kaya silang manghimasok sa buhay ng mga mahihirap, tulad ng mga tulad natin. Kung sila ay tinamaan ng asin o lumantad sa araw, maglalaho sila, pero kapag gabi na dun sila pinakamalakas. Nakita ni Andres ang kaba sa mata ni Casito, at naramdaman niyang may nakatagong pangilid sa lahat ng ito. Ngunit hindi pa rin niya masabi kung bakit siya natatakot sa mga salitang iyon. Matagal na niyang itinagong ang sumpang iyon. Ngunit isang gabi, habang si Andres ay nag-iisa sa kanyang bukid, napansin niyang may kakaibang amoy na sumingaw sa hangin, amoy ng asin, amoy ng isang bagay na hindi niya kayang ipaliwanag. At sa kabila ng paghihirap na kanyang dinaranas sa araw-araw, isang gabing hindi malilimutan,
ang takot na matagal niyang iniwasan ay muling sumik sa kanyang mga mata. Habang dumarating ang dilim, si Andres ay nakatayo sa harap ng kanyang bahay. Ang katawan ay tila tinatablan ng sobrang lamig. Isang anino ang dumaan sa kanyang harapan, at ang mga mata ng mag-asawa ay muling sumalubong sa kanya. Hindi niya kayang tignan ito ng diretsyo. Ngunit habang ito'y lumalapit, ang hangin ay naging malamig, at ang takot ay nagsimulang magpuno sa kanyang dibdib. Hindi ba't ito na ang takot na hinahanap ni Casito para sa kanya? Ang takot na hindi kayang alisin ng kahit anong asin o araw. Habang tumatagal, unti-unting nararamdaman ni Andres ang bigat ng mga pangyayaring bumabalot sa kanyang buhay. Si Casito ay tila naging abala, at hindi na siya madalas makapagsama ng kwento tungkol sa mag-asawang takot sa araw at asin. Ngunit ang takot na natutunan ni Andres mula sa matandang kaibigan ay hindi na mawala sa kanyang isipan. Isang araw, habang nagbabayad siya ng utang sa tindahan ng kanilang baryo, naramdaman niyang may nagmamasid sa kanya mula sa dilim ng kanto. Paglingon niya, nakita niya ang isang matandang babae na may malapusang mata, nakatayo lang sa ilalim ng isang puno ng balete. Hindi ito ang unang beses na nakita niya ang babae, ngunit hindi pa siya sigurado kung talagang ito nga ang babae na kanyang nakatagpo sa gabi ng unang pagkakataon. Hindi rin siya sigurado kung siya'y niloloko lamang ng kanyang isipan. Pero habang naglalakad siya pauwi, hindi na niya magawang tanggalin sa kanyang isipan ang misteryosong anyo ng babae. Bago pa siya makapasok sa kanilang bahay, isang pamilyar na tinig ang nagpatigil sa kanya. Andres, narinig niyang tawagin siya ng kanyang ina, si Aling Luningning, isang simpleng babae na may takot sa mga hindi maipaliwanag na bagay. Andres, pumunta ka nga rito, patuloy ng ina, na may halong kaba sa kanyang boses. Anong nangyari, ina? Tanong ni Andres habang papalapit sa kanyang ina, na ngayon ay nakatayo sa harap ng lumang aparador sa kanilang sala. May isang bagay akong natagpuan sa ilalim ng aparador na ito, hindi ko alam kung anong ibig sabihin, pero para sa akin, may kakaibang pakiramdam. Hinawakan ng ina ang isang matandang kabibe, makinis at may disenyong kakaibang hindi kayang ipaliwanag ng kahit sino. Ito, Andres, matagal ko na itong tinatago. Pagkatapos ng nangyaring insidente sa atin noong mga bata ka pa, iniwasan kong magsalita. Pero sa ngayon, hindi ko na kayang itago pa. Naguluhan si Andres at hindi malaman kung ano ang ibig sabihin ng kabibe na yon. Ina, ano ba ang ibig mong sabihin? Ano ang nangyari noon? Si Aling Luningning ay nagtakip ng mukha at tumingin sa malayo. May kinalaman ito sa isang sumpa, isang bagay na nagmula sa mga taong hindi makakalimutan. Hindi natin kayang takasan ang kasaysayan ng ating pamilya. Hindi ko kayang sabihin sa iyo ang lahat, pero kung sisimulan mong tandaan ang mga kwento ng mga matatanda, malalaman mo ang totoo. Ito ang gamit na mag-aalaga sa iyo sa oras ng pangangailangan. Hindi nakapagsalita si Andres, ngunit alam niyang kailangan niyang harapin ang nakaraan ng kanilang pamilya. Ipinasa sa kanya ang kabibe, at habang hawak niya ito, isang malamig na pakiramdam ang dumapo sa kanyang balat. Bawat galaw ng kanyang mga kamay ay nagiging mas mabigat. Ang kabibe ay parang may sariling lakas, parang may isang mas malaking puwersa sa likod nito. Ang mga gabing sumunod ay puno ng kaba at hindi maipaliwanag na pangyayari. Habang si Andres ay nagtatrabaho sa bukirin, palaging may malalakas na huni ng ibon na gumugulo sa hangin. Parang may mga mata na laging sumusunod sa kanya mula sa madilim na bahagi ng kabubatan. Hindi siya makapag-isip ng maayos, at ang mga tanong ay dumadami sa kanyang isipan.
Isang araw, habang siya ay naghuhukay sa bukid, napansin niyang may isang bagay na kumikislap mula sa ilalim ng lupa. Isang maliit na kahon, matagal na at puno ng alikabok, ang tumambad sa kanyang harapan. Nang buksan niya ito, laking gulat niya nang makita ang isang piraso ng alahas, isang mutya. Malasakit sa kanyang mata ang kinang ng mutya, at tila may mga kulay na naglalaro sa kanyang mga mata. Biglang pumasok sa kanyang isipan ang mga salitang narinig niya mula kay Casito, bilang isang tagapagtanggol ng kasaysayan ng pamilya mo, darating ang panahon na kailangan mong gumamit ng mga bagay na hindi mo kayang unawain. Hindi na niya alam kung anong klaseng takot ang kanyang nararamdaman, natatakot siya sa mutya, ngunit tila ito ang tanging bagay na magpapalaya sa kanya sa sumpa ng kanilang pamilya. Gamit ang kabibe at mutya, nagsimula siyang magtangka ng mga ritual na itinuro sa kanya ni Casito, mga ritual na makakatulong sa kanya na maprotektahan ang sarili laban sa mga nilalang ng dilim, ang mga aswang. Sa kabila ng mga gabing puno ng ritual, patuloy ang pagdapo ng takot kay Andres. Hindi siya natutulog ng maayos, at madalas niyang maramdaman na may mga anino na sumusubok pumasok sa kanyang silid. Hanggang isang gabi, habang siya ay nagtatrabaho sa ilalim ng buwan, isang malakas na tinig ang umabot sa kanyang pandinig. Andres knew. Tinawag siya ng isang pamilyar na tinig, ngunit hindi ito kayang maipaliwanag. Nagmadali siyang tumakbo pa uwi, ngunit sa bawat hakbang na kanyang tinatahak, ang kanyang katawan ay tila tinatangay ng isang hindi nakikitang puwersa. Nang makarating siya sa bahay, nakita niya ang kanyang ina, nakatayo sa pintuan, ngunit may kakaibang aura sa kanyang paligid. Andres, sabi ng ina, nandyan na sila. Ang mag-asawa. Hindi mo na kayang takasan pa. At doon, sa gabing iyon, ang tunay na puwersa ng dilim ay bumangon, at nagsimula na ang matinding pagsubok kay Andres. Habang tumatagal, patuloy na lumalala ang nararamdaman ni Andres. Ang takot na matagal na niyang iniwasan ay unti-unting sumisiksik sa kanyang mga araw. Ang mga salitang binitiwan ni Casito, ang gabing narinig niya ang tinig ng mag-asawang takot sa araw at asin, at ang mga kwento ng kanyang ina tungkol sa sumpang gumugulo sa kanilang pamilya. Lahat ng ito ay nagsimulang maglatag ng mga piraso sa isang madilim na puzzle na hindi niya kayang tapusin. Nasa ilalim siya ng isang matinding dilema. Ang kanyang buhay ay puno ng hirap, at palaging ang pamilya ang kanyang iniisip, pero sa kabila ng lahat ng iyon, isang matinding sakit ang bumangon sa kanyang dibdib, isang sugat mula sa nakaraan na matagal na niyang pinilit kalimutan. Ang pagkatalo ng kanyang ama sa isang labanan noong bata pa siya, at ang pagtakwil sa kanila ng kanilang mga kamag-anak, ay isang sugat na hindi maghilom. Lahat ng mga pagsubok na dumaan sa buhay ni Andres ay nag-ugat sa isang pagkatalo na hindi niya kayang baguhin, at dahil dito, hindi niya maiwasang magtanong, kung magtatagumpay ba ako laban sa mga aswang, matatanggal ba ang sakit na ito? Kung maging tagapagtanggol ba ako ng aming pamilya, makakamtan ko ba ang kapayapaan? Sa isang gabi, habang naglalakad siya pauwi galing sa bukirin, napansin niyang may kakaibang anino na sumusunod sa kanya. Hindi ito ang unang pagkakataon na nangyari iyon, ngunit ngayon, ramdam na ramdam niya ang kakaibang presensya ng mga mata na sumusubok magtago sa dilim. Bawat kanto na kanyang tinatahak ay tila may mga mata na sumusubok sumunod sa kanyang bawat galaw. Andres, marahang tinig na umabot sa kanyang pandinig mula sa likuran, bakit mo pa pinipilit labanan ang iyong takot? Hindi mo kaya. Lumingon siya, ngunit wala siyang nakitang tao. Tanging ang mga puno at mga anino ng gabi ang matatanaw niya.
Gusto niyang magpatuloy, ngunit parang may humihila sa kanya pabalik. Sa bawat hakbang niya, may sumasalubong na malamig na hangin na tila may dalang panganib. Habang nilalakad ang madilim na kalsada pauwi, hindi niya maiwasang maalala ang kanyang mga magulang, si Aling Luningning, na isang simpleng babae na palaging nagsasabing walang bisa ang mga kwento ng matatanda, at si kanyang ama, na minsan lang dumaan sa buhay nila. Ang sakit ng pagkatalo ng kanyang ama, na parang iniwan sila sa isang madilim na kalagayan, ay hindi makalimutan ni Andres. Kung natutunan man niyang lumaban, ang ginawa lang ng buhay ay palaging ipakita sa kanya na sa kabila ng pagsubok, laging may naghihintay na mas malaking pighati. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, mayroong isang bahagi ng Andres na patuloy na nagsasabing, kung hindi ko ito haharapin, magpapatuloy lamang ang kasaysayan. Pwede ko bang gawing makatarungan ang lahat ng hirap na dinanas ko? Pumasok siya sa bahay at nakatagpo ng kanyang ina na tahimik na nakaupo sa isang sulok. "Ina," sabi ni Andres, "ano ang ibig mong sabihin nang sinabi mong nandyan na sila?" Si Aling Luningning ay napatingin sa kanya, ngunit hindi niya ito matanaw ng maayos. Nakaramdam si Andres ng kakaibang pakiramdam, parang ang kanyang ina ay hindi na siya nakikita ng buo. "Andres," nagtagal ang tinig ng ina, "hindi ko na kayang ipaliwanag pa ang lahat ng ito. Pero ang mag-asawang tinutukoy ko, sila ang dahilan kung bakit tayo pinagmumulan ng takot sa ating pamilya. Hindi natin sila kayang takasan hanggat hindi natin nalalaman ang buong kwento." Hindi na nakapagsalita si Andres. Ang mga mata ng kanyang ina ay puno ng kalungkutan, at may mga anino sa likod ng kanyang mga mata na nagbigay ng isang tahimik na babala. Hindi pa siya handa. Hindi pa siya handang tanggapin ang lahat ng ito, ngunit walang pagkakataon na mas madali. Sa mga sumunod na gabi, hindi na siya makatulog ng maayos. Palaging may tunog ng mga paa na naglalakad sa labas ng kanyang bahay, at bawat maliit na galaw sa dilim ay tila nagiging malupit na anino. Hindi matanggal sa isip ni Andres ang mga salitang binitiwan ni Casito, "Kung darating na ang oras na ikaw ay kailangang harapin sila, wala ka ng takas." Isang gabi, habang natutulog siya sa isang maliit na kahon ng mga gamit sa kanyang silid, may isang hindi inaasahang pangyayari. Isang puwersa ang nagbukas ng kanyang pinto, at mula doon, ang mga anino ay nagsimulang magtangkang pumasok. Naramdaman ni Andres ang malamig na hangin na dumampi sa kanyang balat. Tumingala siya at nakita ang isang matandang diwata na naglalakad papasok sa kanyang kwarto. Ang buhok ay mahaba at puti, at ang mga mata ay kumikislap ng dilim. "Andres," sabi ng diwata, "ang mga anino ay nagmula sa iyong sariling takot. Kailangan mong yakapin ang iyong nakaraan upang malabanan sila." Sumakit ang ulo ni Andres sa mga salitang ito. "Ano ang ibig mong sabihin?" tanong niya. Ang mga aswang at ang sumpang dala nila ay hindi lamang isang kwento ng takot. Isa itong kwento ng pagkatalo ng iyong ama. At ikaw ang magbabayad sa lahat ng pagkatalo ng pamilya mo, sagot ng diwata. Pero may pag-asa. Sa iyong kamay nakasalalay ang kapalaran. Hindi kayang itago pa ni Andres ang takot na dumapo sa kanyang puso. Paano ko lalabanan ang mga anino? Paano ko itatama ang mga pagkatalo ng nakaraan? Tumingin ang diwata sa kanya ng may malalim na pag-unawa. Hindi sa lahat ng laban, ikaw ang magtatagumpay. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay natapos na ang lahat. Kailangan mong tanggapin ang iyong pagkatalo upang matutong lumaban. At kapag oras na, kailangan mong gamitin ang kabibe at mutya, ang mga bagay na ipinasa sa iyo,
upang patagilid na baguhin ang kapalaran mo. Bago pa siya makapagtanong, naglaho ang diwata sa dilim. Natirang tahimik na ang silid, at si Andres ay naiwan na mag-isa, naguguluhan, ngunit may bagong pagnanais na ipagpatuloy ang laban. Ang mga araw ay dumaan, ngunit ang pakiramdam ni Andres ay tila hindi nagbago. Ang mga palatandaan ng nalalapit na panganib ay lalong nagiging matindi. Laging may mga kakaibang tunog sa gabi, mga kaluskos sa mga sanga ng puno, mga yapak na hindi kayang makita ngunit mararamdaman. Si Andres ay hindi na natutulog ng maayos, at kahit sa araw, ang dilim ay tila hindi na umaalis sa kanyang mata. Pinilit niyang magpatuloy sa pang-araw-araw na gawain, ngunit hindi na niya maiwasang mag-isip ng mga anino na sumubok sumunod sa kanya, at ng diwata na nagbukas ng mga tanong sa kanyang isipan. Dumaan ang ilang linggo, at nagtipon sila ni Casito upang magplano. Alam nilang malapit na ang pagdating ng mag-asawang takot sa araw at asin, at ang sumpa na dumapo sa kanilang pamilya ay hindi na maiiwasan. Ngunit sa bawat pagsasalita nila tungkol sa mga aswang, ramdam ni Andres ang kaba na lumalalim sa kanyang dibdib. Hindi siya sigurado kung kaya niyang labanan ito. Puno ng takot at panghinaan ng loob, ngunit kailangan niyang gawin ito. Kailangan niyang maging malakas. Isang hapon, habang sila'y nag-uusap sa ilalim ng puno ng balete, nagsimula si Casito magbahagi ng mas marami pang detalye. Andres, sabi ni Casito, hindi natin alam kung kailan dadating sila, pero sigurado akong nasa paligid na sila. Minsan, kapag ang mga anino ay humarap sa iyo, hindi mo na kayang takasan. Kailangan mo ng tamang armas. Hindi lang ang kabibe at mutya. May ibang puwersa pa silang dala. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Andres, na naguguluhan sa mga sinasabi ni Casito. May mga ritual at mga bagay na hindi pa natin natutunan. Ang mag-asawa, may kakayahan silang pumasok sa mga katawan ng tao. Ang kanilang kapangyarihan ay hindi basta matitinan. Kung hindi mo kayang kontrolin ang galit at takot mo, sila na ang magkokontrol sa iyo, sagot ni Casito. Ang mga tao sa baryo ay nagsasabi ng mga kwento tungkol sa mag-asawang ito. Hindi lang sila ordinaryong aswang. Hindi lang sila nagtatago sa dilim. Ang mag-asawa ay mga nilalang na malalim ang koneksyon sa lahat ng mga kaganapan sa buhay natin. Kung hindi ka mag-iingat, Andres, maaari kang matutokso. Maaari ka nilang sakupin. Tumahimik si Andres. Ang mga salitang binitiwan ni Casito ay parang isang matinding dagok sa kanyang utak. Kung ang mag-asawa ay may kakayahan niya na manghimasok sa katawan ng tao, paano siya magiging handa? Anong magagawa niya laban sa isang ganitong uri ng kalaban? Dahan-dahan siyang napatingin kay Casito at nagsalita ng may kabang boses, Casito, paano natin malalaman kung tapos na ang laban? Paano kung tayo mismo ang matalo? Ano man ang mangyari, kailangan mong tanggapin na may takot sa bawat laban, sagot ni Casito. Ang mga mata nito ay puno ng pag-unawa, ngunit may kabuntot na lungkot. Nasa atin na ang desisyon. Kung hahayaan natin ang takot na mangibabaw, tiyak tayong matatalo. Ang mga gabing dumaan ay puno ng kabang hindi maipaliwanag. Si Andres, habang naghahanda ng armas at mga gamit para sa kanilang paglaban, ay hindi pa rin nawawala ang mga tanong sa kanyang isipan. Hindi pa rin niya alam kung paano siya magsisimula. Hindi pa rin siya sigurado kung may magagawa siya. Puno ng takot, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Nang isang hapon, habang naglalakad sila ni Casito patungo sa isang madilim na bahagi ng kabubatan,
napansin nila ang isang kakaibang amoy, isang amoy ng pagkabulok at malalamig na hangin. Biglang tumigil si Casito at tiningnan si Andres. Ang mga mata nito ay nagiging seryoso at puno ng alalahanin. Andres, nandyan na sila. Ang mag-asawa. Nararamdaman ko na. Ang kanyang boses ay mabigat, parang ang bawat salita ay may kabuntot na takot. Lumingon si Andres sa paligid, at ang mga anino ng mga puno ay parang nagsasayaw sa dilim. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero sa bawat yapak na kanilang tinatahak, parang may isang puwersa na humahatak sa kanilang mga katawan, nagtutulak sa kanila pabalik. Casito, bulong ni Andres, paano natin malalabanan ito? Casito ay tumingin sa kanya at ipinakita ang isang maliit na kahon. Buksan mo ito, Andres, anya, sa loob ng kahon ay isang bagay na magbibigay sa iyo ng lakas na kailangan mo. Bumangon ang kabuntot na takot sa puso ni Andres habang pinipilit buksan ang kahon. Sa loob ay isang maliit na amulet, makintab at may hugis na kakaiba. Ito ang kailangan mo, sabi ni Casito. Ang amulet na ito ay magbibigay sa iyo ng lakas. Ngunit kailangan mo ring yakapin ang iyong takot. Kung patuloy mong tatakasan ang mga takot na yan, wala itong silbi. Pinagmasdan ni Andres ang amulet na hawak niya. Ramdam niya ang bigat ng mga salitang iyon. Takot sa kanyang isipan, takot ang kailangan kong pagtagumpayan. Hindi pa man natatapos ang kanilang pag-uusap, isang malakas na hangin ang dumaan sa paligid nila, at ang mga puno ay nagsimulang magnalit. Ang dilim ay tila lumalalim, at ang mga anino ay naging mas matalim. Tila ang hangin ay nagsisimulang magdala ng mga hindi maipaliwanag na bagay, ang kanilang mga kaluluwa, ang kanilang takot, at ang lahat ng hindi nila kayang labanan. Silang dalawa, wika ni Casito, hindi mo kayang labanan sila ng walang lakas ng loob. Ngunit bago pa makapagsalita si Andres, may isang malupit na huni ng mga ibon mula sa itaas na tumanggi sa katahimikan ng gabi. Bago pa nila maisip kung anong susunod, isang anino ang biglang lumabas mula sa dilim, isang anyo ng isang nilalang na hindi kayang maipaliwanag ng kanilang mga mata. Ang takot na matagal na nilang iniiwasan ay dumapo sa kanilang harapan, at sa bawat sandali, ramdam nila ang dahan-dahang paglapit ng puwersa ng kalaban. Habang ang malamlam na gabi ay patuloy na bumabalot sa kanilang paligid, naramdaman ni Andres na ang bawat hakbang nila ay mas lalo pang nagpapalalim sa kakilakilabot na dilim. Ang amulet na hawak niya ay nag-aalab sa init ng kanyang palad, at sa kabila ng mga salitang binitiwan ni Casito tungkol sa lakas na ibibigay nito sa kanya, pakiramdam ni Andres ay hindi pa rin siya handa. Hindi niya alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit sa bawat galaw, tila ba may naghihintay na mas malupit na pagsubok sa kanilang daraanan. Habang naglalakad, tahimik si Casito, at sa tuwing magtatanong si Andres, ang mga sagot nito ay palaging may kabuntot na alinlangan. Casito, tanong ni Andres habang ang mga mata nito ay nagmamasid sa dilim, ano ang tunay na layunin ng amulet na ito? Sabi mo, magbibigay ito sa akin ng lakas, pero hindi ko pa rin maintindihan. Bakit parang wala akong kontrol sa takot ko? Casito ay huminto sandali at tumingin kay Andres. Andres, wika nito ng mahinang tinig, ang amulet ay hindi basta-basta nagbibigay ng lakas. Kailangan mong matutong makilala ang iyong sarili bago mo magamit ang kapangyarihan nito. Hindi basta tapang at lakas ang kailangan mo. Kailangan mo ng katotohanan. Saka napansin ni Andres na ang matandang albularyo ay tila may hinihiling na hindi sinasabi. Ang mga mata nito ay naglalaman ng isang lihim na hindi kayang ipaliwanag ni Andres.
Kasito, may itinatago ka ba? Tanong ni Andres, na may halong pangamba at kalituhan. Bakit parang may ibang pakiramdam sa iyong mga salita? Kasito ay umiling, at isang mahahabang sandali ng katahimikan ang sumunod. Wala akong itinatago sa iyo, Andres, sagot nito, ngunit sa kanyang mga mata, may isang bagay na kumislap, isang bakas ng hindi maipaliwanag na takot. Ang kailangan mo lang ay magtiwala sa sarili mo. Hindi ako ang makakapagligtas sa iyo. Ikaw ang makakalaban sa tunay na kalaban mo. Ngunit bago pa matapos ang kanilang pag-uusap, isang malakas na sigaw ang umabot sa kanilang pandinig. Isang tawag ng paghingi ng tulong mula sa kabila ng kagubatan. Nagmadali silang tumakbo patungo sa pinagmulan ng sigaw. Nang makarating sila sa isang maliit na clearing, nakita nila si Aling Luningning, ang ina ni Andres, na nakahandusay sa lupa. Ang mga mata ay naglalabas ng isang nakakabining sigaw ng sakit. "Ma!" sigaw ni Andres habang mabilis na tumakbo patungo sa kanyang ina. Tumulong si Kasito upang itaguyod si Aling Luningning, ngunit bago pa sila makapagpaliwanag, may isang matalim na tunog ng hangin na pumunit sa paligid nila. Ang mga sanga ng mga puno ay nagsimulang magdikit, parang may malaking puwersang gumugol ng lahat ng hangin sa clearing. Nagmistulang isang malaking ulap ng dilim ang bumalot sa kanilang paligid. Ang mga aswang sila na, bumulalas si Kasito, ang mga mata nito ay puno ng takot at pagkabigla. Si Aling Luningning siya ang susunod sa kanilang plano. Si Andres ay hindi makagalaw sa takot. Nakita niyang ang kanyang ina ay may mga sugat sa katawan, ang kanyang mga kamay ay dumudugo, at ang mga mata nito ay nakatuon sa isang malayong lugar, parang hindi na siya nakikita ng buo. "Ma!" sigaw ni Andres, "ano ang nangyari sa'yo?" Bago pa magawa ni Aling Luningning ang kahit anong sagot, isang malakas na huni mula sa madilim na kagubatan ang sumabay sa kanilang takot. Isang nilalang na may malademonyong anyo ang unti-unting naglakad palabas mula sa mga anino. Matangkad at may matutulis na pangil, at ang mga mata ay naglalabas ng isang uri ng kasuklam-suklam na ningning. Isang malupit na kalaban ang dahan-dahang lumapit sa kanila, ang mukha ay nagpapakita ng hindi matitinag na kapangyarihan. Naglalakad ito ng may kasamang hangin na para bang sinusundan ng isang hindi kayang mapigilang puwersa. Ang mga anino sa paligid ay parang buhay na, gumagalaw ayon sa nais ng nilalang. Tumigil ito sa harap nila, at sa bawat galak ng hangin, parang ang oras ay natigil. Ang mga anino ay nagsimula ng gumalaw sa kanilang paligid, at ang malamlam na liwanag ng buwan ay nagbigay ng nakakatakot na anyo sa nilalang. Siya, ang bulong ni Kasito, siya ang pinuno ng mag-asawang takot sa araw at asin. Ang mga salitang iyon ay parang tinadtad si Andres. Siya ba ang dahilan kung bakit natigil siya sa pagsasalita? Ang sakit ng pangyayari ay hindi kayang itago. Paano ko sila lalabanan kung sila na mismo ang nagpapakita sa harap ko? Ngunit bago pa magpatuloy ang kanilang usapan, isang matalim na tinig ang sumagot mula sa nilalang. "Hindi mo ba alam, Andres, ang tinig nito ay malamig at may kasamang pangungutya. Hindi ikaw ang tunay na anak ni Luningning. Siya, at ikaw, ay bahagi ng isang lumang kasunduan. Ang iyong pamilya ay nagtataglay ng isang lihim na kasaysayan na hindi mo alam." Si Andres ay napaatras sa narinig. Anong ibig mong sabihin?" Nanginginig na tanong ni Andres, ang katawan ay tila pinipigilan ng isang malamig na takot. Ang nilalang ay ngumisi, at sa bawat ngiti nito, ramdam ni Andres ang isang puwersa na lumalamon sa kanya. "Bakit ka magtatanong pa, Andres? Alam mo na ang sagot."
Ang pamilya mo ay hindi basta-basta, at ang sumpang ibinabalik sa iyo ng iyong ama ay magkakaroon ng wakas sa iyo. Tumigil ito at tiningnan si Casito. Wala kang magagawa, Casito. Hindi mo kayang protektahan ang batang ito. Ang nakaraan nila ay bumabalik at walang pwedeng magtanggol sa kanya. Si Casito ay tumingin kay Andres at may mga luha sa kanyang mata. Andres, wika nito ng malungkot, ang iyong ina siya ay may papel sa mga nangyaring ito. Ikaw ang susi. Hindi pa nakakapagsalita si Andres, nang bigla na lang, ang lahat ay naging magulo. Ang mga anino ay nagsimulang mag-ikot, at si Casito, pati si Aling Luningning, ay napasama sa isang kadiliman na dahan-dahang kumakalat. Ang hangin ay parang humihigop sa lahat ng paligid nila. Ang dilim ay parang buhay na, umiikot, nagiging mas mabigat sa bawat segundo. Si Andres ay nakatayo sa gitna ng clearing, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang amulet na ibinigay sa kanya ni Casito. Ramdam na ramdam niya ang sakit sa kanyang dibdib, hindi lang ang pisikal na sakit, kundi ang takot, ang kalungkutan, at ang galit na matagal nang nakatago sa kanyang puso. Tinutok niya ang kanyang mga mata sa nilalang sa harap nila, ang nilalang na may anyo ng isang aswang na hindi maipaliwanag. Ang matalim nitong pangil at ang malagim na ngiti ay parang tila nakakakilabot na paalala ng lahat ng mga takot na ipinasa sa kanya ng kanyang pamilya. Hindi niya alam kung paano magtatapos ang laban na ito, ngunit ramdam niya sa bawat hibla ng kanyang katawan na hindi na siya maaaring umatras. Si Casito ay nanatiling tahimik sa likod ni Andres, ang mga mata nito ay puno ng kalungkutan at pagpapasya. Andres, wika nito ng mabangis na tinig, hindi ito ang wakas. Ang laban na ito ay hindi lang laban ng lakas. Laban ito ng pananampalataya sa sarili. Huwag mong hayaang magtakip ng takot ang puso mo. Ang nilalang ay lumapit, ang mga paa nito ay walang tunog, ngunit parang ang bawat hakbang ay tumitibok sa lupa, parang may kasamang mga kaluluwa na sumusunod dito. Wala kang laban, Andres, ang malupit na tinig nito ay tumagos sa kanyang katawan, ang iyong pamilya ay may sumpa, at ikaw ang magdadala nito. Hindi mo kayang takasan ang iyong nakaraan. Wala kang kaligtasan. Bumangon ang mga tanong kay Andres. Kung ang lahat ng ito ay may kinalaman sa kanyang pamilya, sa kanyang ina, kung siya ba ang dahilan ng lahat ng kasawian, paano na siya magpapatawad sa sarili? Pero sa kabila ng lahat ng kalituhan, isang bagay ang nagbigay lakas sa kanya, ang amulet. Ang amulet na nagsimulang magningning sa kanyang kamay, parang may buhay. Nagbigay ito ng liwanag na tila umaabot sa dilim. Hindi ko kayo katulad, matigas na sabi ni Andres, ang boses ay puno ng tapang. Hindi ako magiging bahagi ng inyong kasaysayan ng takot at kasamaan. Hindi ako magpapadala sa inyo. Ang nilalang ay tumawa ng malakas, ang tunog nito ay parang isang pag-ungol ng isang dambuhalang hayop. Mabuti pa, ipakita mo sa akin ang iyong lakas, sabi nito at bigla na lang na umatake. Ang mga pangil ay tumusok sa hangin patungo kay Andres. Sa isang mabilis na galaw, iniiwasan ni Andres ang atake ng nilalang. Ngunit sa likod ng kanyang pag-iwas, ang puso niya ay bumangis. Ang bawat galaw niya ay puno ng takot at pangarap na hindi matutupad. Nakita niya ang mga mata ng kanyang ina, si Aling Luningning, na nasa likod ng mga anino, nakatingin sa kanya, ngunit hindi siya kayang abutin. "Ma," sigaw ni Andres, ngunit ang tinig ni Aling Luningning ay hindi marinig sa hangin. Si Casito ay tumalon sa harap ni Andres, gamit ang matalim na sibat, at sinalubong ang nilalang. "Andres, gamitin mo ang amulet."
Ipaglaban mo ang sarili mo, sigaw ni Casito, ngunit bago pa makarating ang sibat sa katawan ng aswang, isang malupit na hampas ng hangin ang sumalubong, tanging isang alingawngaw ang narinig nila. Ang nilalang ay tumawa ulit, ang bawat tunog nito ay parang isang sigaw na dumagundong sa kagubatan. Hindi nyo kayang tapusin ito, sabi nito habang pinapakita ang mga pangil na handang sumunggab kay Casito. Ngunit bago pa man makagalaw si Casito, isang malakas na ilaw ang nagmingming mula sa amulet na hawak ni Andres. Naramdaman ni Andres ang init ng amulet at hindi na siya nagdalawang isip. Tumagal ito ng ilang saglit. Ang amulet ay tila lumalabas ng liwanag na unti-unting bumabalot sa katawan ni Andres, at sa bawat kislap ng ilaw, ang dilim ay parang lumuluhod sa kanyang harapan. Hindi ako papayag na mawalan ng mga mahal ko, wika ni Andres, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng matinding lakas ng loob. Kahit anong mangyari, hindi ko hahayaan na makuha nila ako. Naglakbay siya patungo sa harap ng nilalang, at habang tinatanaw niya ito, ramdam niya ang lakas na dumadaloy mula sa amulet. Ang ilaw mula rito ay nagsimulang magtipon sa kanyang katawan, at sa bawat hakbang na ginawa niya, ang dilim ay unti-unting humina. Umurong ka, sigaw ni Andres, at inihagis ang amulet sa direksyon ng aswang. Ang matinding liwanag na umalab mula dito ay bumangon sa hangin, at ang aswang ay nagsimulang umatras. Nagngangalit ito, ang mga mata ay tumutok kay Andres, at bigla na lang itong pumikit, parang nawawala sa mata ng mundo. Hanggang kailan ka ba magtataguyod ng iyong lakas, Andres? Tanong ng aswang sa pagitan ng mga huni ng hangin. Ang iyong nakaraan ay hindi mo kayang takasan. Sa kabila ng takot, ramdam ni Andres na ang liwanag ng amulet ay patuloy na sumasabog mula sa kanyang katawan, sumasabog sa dilim, at patuloy na nagbibigay lakas. Hindi ko na kayang magpatuloy sa takot, sagot ni Andres, at sa bawat puwersang inilabas ng amulet, ang aswang ay napapaurong, hanggang sa tuluyan nitong umalis sa harap nila. Ang paligid ay nanahimik, at ang mga anino ay nagsimulang maglaho. Si Andres ay napahawak sa dibdib, humihingal at punong-puno ng pagod. Ang amulet na hawak niya ay unti-unting nawalan ng liwanag. Tumayo siya, tiningnan ang kanyang ina, at si Casito na nagkukumahog upang makalapit sa kanya. Anak, wika ni Aling Luningning, ang boses nito ay malumanay, ngunit puno ng pasakit. Ang iyong ama siya ang may kasalanan sa lahat ng ito. Ang mga huling salita ng kanyang ina ay parang isang pako na tumama sa puso ni Andres. Naramdaman niya ang sakit ng nakaraan na hindi pa natatapos. Hindi pa tapos ang laban, at ang mga tanong ay muling nagbabalik sa kanyang isipan. Mahalaga na patuloy niyang labanan, hindi lang ang aswang, kundi ang sariling takot. Ngunit habang ang amulet ay nawawala ng liwanag, ramdam niyang may isa pang misteryo na bubukas, at hindi pa tapos ang kanilang kwento. Habang ang amulet ay nawawala ng liwanag, at ang mga huling huni ng hangin ay humupa, ang katahimikan ng kagubatan ay nagbigay daan sa isang malalim na pagninilay. Si Andres ay nakatayo sa gitna ng clearing, ang katawan ay pagod, at ang puso ay puno ng kalituhan. Ang aswang ay nawala na, ngunit ang mga tanong ay nanatiling nakabitin sa hangin. Bakit naganap ang lahat ng ito? Bakit ang kanyang pamilya, ang kanyang ina, ay tila may bahagi sa kasaysayan ng kasamaan na iyon? Ang amulet na hawak niya ay tila nawala na ang kapangyarihan, at sa bawat sandali, ang liwanag nito ay nagiging dilim. Ang kanyang mga mata ay napako kay Aling Luningning, na ngayon ay tahimik na nakaupo sa lupa, ang mga mata ay malungkot at puno ng pasakit.
Hindi kayang itago ni Andres ang sakit sa kanyang dibdib. Ma, wika niya ng mahina, bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hindi mo sinabi ang lahat? Si Aling Luningning ay huminga ng malalim, ang mga mata ay tila naglalakbay sa mga alaala ng nakaraan. Andres, simula nito, ang boses ay puno ng lungkot, ang lahat ng ito ay hindi mo dapat pinasan. Sa bawat hakbang ko, natatakot ako na ipasa sa iyo ang sumpa. Ang iyong ama siya ang nagdala ng kasamaan sa pamilya natin. Ngunit hindi ko kayang sabihin sa iyo ang lahat dahil natatakot ako na mawalan ka ng pag-asa. Andres ay lumapit kay Aling Luningning, ang mga mata ay puno ng pagkabigo. Hindi ko kayang tanggapin na ginugol ko ang buhay ko sa pagtakbo sa isang kasaysayan na hindi ko alam. Ang tinig ni Andres ay puno ng galit at lungkot. Ngayon, wala na akong magagawa kundi magpatuloy, pero paano ko haharapin ang lahat ng ito? Paano ko haharapin ang isang sumpang hindi ko naman pinili? Ang mga mata ni Aling Luningning ay kumupas, at isang luha ang tumulo mula sa kanyang mata. Mahal na mahal kita, anak, wika niya ng mahina. Binigyan kita ng amulet upang magbigay sa iyo ng lakas, pero hindi ko akalain na ikaw ang magiging pag-asa ng pamilya natin. Hindi mo alam kung gaano kahirap para sa akin na makita ka na dumaan sa mga pagsubok na ako mismo ay hindi kayang tapusin. Si Casito naman, na patuloy na nanatiling tahimik, ay naglakad palapit kay Andres. Andres, ang matandang albularyo ay nagsimula, ang kalaban mo ay hindi lang ang aswang o anumang nilalang sa dilim. Ang tunay na kalaban mo ay ang takot mo sa nakaraan, at ang pagpapatawad sa sarili. Ngayon, nakikita ko na ang amulet ay wala ng halaga maliban sa kung paano mo ito gagamitin sa loob mo. Si Andres ay huminga ng malalim, ang kanyang mga mata ay tila nagniningning ng isang uri ng pag-asa na matagal nang nawala. Hindi ko alam kung paano ko magagawa ito, sabi niya, ang tinig ay puno ng pighati, pero may isa akong natutunan ngayon. Hindi ko kayang magtakip sa aking takot. Kailangan kong tanggapin ito at magpatuloy. Ang gabi ay tuluyang dumapo sa kanila, ngunit hindi na ito nakakatakot. Habang si Casito at Aling Luningning ay tahimik na nakaupo sa tabi ni Andres, si Andres naman ay tumingin sa kalangitan. Nakita niya ang mga bituin na nagsisimulang magningning sa malamlam na langit, at sa kabila ng lahat ng nangyari, may isang bagay na nagsimula ng magbigay liwanag sa kanyang puso. Hindi natapos ang gabi na ang lahat ay naging magaan. Alam ni Andres na may mga laban pa siyang kailangang pagdaanan. Ang buhay ay puno ng mga pagsubok, at ang kanyang pamilya, sa kabila ng mga kasaysayan ng dilim at sumpa, ay patuloy na magbibigay gabay sa kanya. Naisip ni Andres na hindi sapat na ang amulet o anumang puwersa mula sa labas ang makakapagligtas sa kanya. Ang tunay na lakas ay nasa loob ng kanyang sarili. Sa huli, wika ni Casito habang papalapit kay Andres, ang pinakamahalaga ay ang tinatahak mong landas at kung paano mo tinutulungan ang mga mahal mo. May mga bagay na hindi natin kayang kontrolin, pero sa bawat hakbang mo, hindi ka nag-iisa. Si Aling Luningning ay tumingin kay Andres, ang mga mata nito ay puno ng mga alaala, ngunit sa kabila ng lahat ng pasakit, may isang ngiti sa kanyang labi. Walang higit pang lakas kaysa sa pagmamahal, sabi nito. Magpatuloy ka, anak. Huwag mong hayaan na mawalan ka ng pag-asa. Ang gabi ay nagpatuloy sa paglipas, ngunit ang takot na naghari ay napalitan ng isang uri ng katahimikan na nagsilbing sagisag ng bagong simula. Si Andres ay nagsimulang maglakad papalayo, bitin ang mga paghinga ngunit puno ng pag-asa.
Alam niya na ang bawat hakbang na tatahakin niya ay puno ng mga hamon, ngunit sa bawat hakbang na iyon, mas lalakas siya. Minsan, ang mga sumpa ay hindi madaling mapawi, at ang mga kasaysayan ng nakaraan ay mahirap kalimutan. Ngunit sa mga pagkakataon ng dilim, natutunan ni Andres na ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa mga bagay o kapangyarihan na ipinasa sa atin. Ang lakas ay nasa kung paano natin haharapin ang ating takot, at kung paano natin matutunang magpatawad at magpatuloy. Habang naglalakad siya sa ilalim ng mga bituin, isang pangungusap ang tumatak sa kanyang isipan. Ang tunay na kalayaan ay hindi ang pagtaka sa takot, kundi ang pagharap dito ng may tapang at pag-ibig. At doon, sa dilim ng gabi, si Andres ay natutong maglakbay ng may pusong buo.